Yo yo yo, what's up mga kahay? At dahil maulan ang panahon ngayon, naisip kong magluto ng talong. Yung minatamis na talong para sa maulan na panahon. Ipiprito ko lang muna itong mga talong hanggang sa maging crunchy. Ayan o, naging crunchy na siya. Medyo may katagalan nga rin ang ganitong proseso, pero kailangan mong tiisin para maganda yung pagkakaprito nito. Kailangan pala medyo natusta yung talong para medyo matigas-tigas at hindi nanlalambot. Kasi kapag yan nanlambot ay sigurado madudurog yan, malulustay-lustay. Natapos ko nang iprito itong mga talong mga kahay. Kung titignan nyo, medyo matigas-tigas yung talong na ating ipinrito. At ayun na nga mga kahay, igigisa ko na itong bawang. Yun, igigisa-gisa ko na itong bawang. Aantayin ko lang po konti na magkulay brown itong bawang, saka ko ilalagay itong ating mga napritong talong. Pwede rin po kayong gumamit ng sibuyas para panggisa, pero ako bawang na lang po ang aking ginamit. Sa kadahilan ng wala na po kaming sibuyas at malakas po kasi yung ulan kaya hindi kami makabili sa labas. Dahil napansin kong kulay brown na itong ating bawang, igigisa ko na po itong napritong talong para sa malamig na panahon. Pagkagisa nga po ay hahalu-haluin mo lang po yan ng kaunti o saglit dahil baka madurog, tapos lalagyan mo na rin yan agad ng toyo. Toyo lang po pala ang ilalagay ko dito, hindi ko na siya lalagyan ng asin, petchin o magic sarap. Pero nakadepende pa rin po yan sa kanya-kanya nating diskarte sa pagluto at sa ating mga panlasa. Lalagyan ko na po siya ngayon ng toyo. Medyo dadamihan ko po ito ng konti dahil gusto ko medyo may sarsa-sarsa itong aking minatamis na talong. Pagkatapos ko nga pong malagyan ng toyo ay ihahalo-halo ko muna ito para kumalat yung kanyang toyo. Habang hinahalo ko po itong aking minatamis na talong ay napansin kong parang sinipsip lang nitong talong yung nilagay kong toyo. Kaya medyo nadadry siya. Kaya dadagdagan ko po yan ulit ng konting toyo para masarsa talaga siya. Ayan na nga po, dinagdagan ko na nga po ulit ng konting toyo itong ating minatamis na talong. Sabi nga nung toyong ginamit ko, more. At para din hindi masyadong maalap, ay lalagyan mo lang siya konti ng tubig mga kahay. Sa paglalagay nga po ng tubig ay tansya-tansyahin nyo lang para sigurado na malapot pa rin po ang ating sarsa. Baka po kasi pag hindi natin natansya yung tubig na ating ilalagay ay maging sinabawan itong ating minatamis na talong. At kapag ganitong umiinit na rin po yung kanyang sarsa, lalagyan na po natin ito ng asukal pampatamis. Ayun nga po, brown sugar po ang ginamit ko dyan mga kahay. Dahil wala rin naman po akong pagpipilian, brown sugar lang po ang meron kami mga kahay. Ngayon po ay hahalu-haluin lang po natin ito ng paulit-ulit para mabilis pong matunaw yung inilagay nating asukal. Para po ma-absorb din yung talong, yung asukal na ating inilagay para manamis-namis po yung ating mga talong. Sa katunayan po ay pwede na nga po itong kainin, pero hahayaan ko po muna ito ng ilang segundo. Ihahalo-halo ko po muna ito para mas ma-absorb po nung talong yung toyo at asukal na ating inilagay mga kahay. Ayan na nga po mga kahay, tinikman ko na yung lasa ng ating nilutong minatamis na talong. Medyo nabitin ako sa aking pagtikim kanina, kaya ito, titikman ko po siya ulit mga kahay. Ayun, perfect na nga mga kahay. Ito na yung ating minatamis na talong. Ano pang inaantay natin? Kainan na mga kahay.